bakit kaya ang dami sa atin, lalo na yung mga nasa edad 60 na pataas, ay hindi na umaabot sa 85 anyos, nakakalungkot isipin. Hindi po ba para bang may invisible na deadline sa ating buhay? Akala natin, nasa kamay ng kapalaran ang lahat o kaya'y dahil lang sa malalaking sakit na mahirap iwasan. Pero paano kung sabihin ko po sa inyo na malaki ang ating magagawa at ang susi ay nasa maliliit at tahimik na pagkakamaling madalas nating hindi napapansin? O kaya'y binabaliwala ang mga pagkakamaling ito ay hindi agad nagpapakita ng epekto. Pero unti-unti pala nitong pinapaiksi ang ating mga taon. Hinahatak pababa ang ating enerhiya at kinukubli ang tunay nating potensyal na mamuhay ng mas mahaba at mas masaya. Nakikita natin ito sa paligid, yung mga kapitbahay nating dati masigla, bigla na lang nanghina, yung mga kamag-anak na akala natin malakas pa, biglang nagkasakit. Kadalasan, hindi ito dahil sa isang malaking pangyayari, kundi sa pinagsama-samang epekto ng mga simpleng pagkakamali na nagiging ugali. Ang nakapagtataka, madalas ay hindi natin alam na ginagawa natin ang mga ito. Hindi ito tungkol sa malaking pagbabago na mahirap simulan, kundi sa pagtutuwid ng mga maliliit na bagay na, kapag pinagsama-sama, ay may malaking impact sa ating haba ng buhay at kalidad ng pamumuhay. Sa video pong ito, tatalakayin natin ang 7 nakatagong pagkakamali na tahimik na nagpapapaikli ng ating buhay. At higit sa lahat, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito iwasan. Hindi po ito mga komplikadong solusyon, kundi mga praktikal at simpleng pagbabago na kayang-kaya nating simulan ngayon. Gusto ko po kayong hikayatin na manatili hanggang sa dulo ng videong ito dahil may ibubunyag po ako na siguradong magbibigay sa inyo ng pag-asa at baka makagulat pa sa inyo. Tara na't tuklasin ang mga sikretong ito para sa mas mahaba at mas makabuluhang buhay. Part 2. Ngayon po, simulan na natin ang paghukay sa mga unang nakatagong pagkakamali na kadalasang hindi natin napapansin, pero malaki ang epekto sa haba at kalidad ng ating buhay. Ang una po ay ang presyang pagwawalang bahala sa galaw ng katawan o ang tinatawag nating pagiging sedentary. Akala natin kapag matanda na, mas maganda ang magpahinga at maging tahimik lang sa isang sulok, yung tipong pagkatapos kumain. Hihiga na agad sa sopa para manood ng telebisyon o magbasa ng dyaryo, napakasarap magpahinga, lalo na pagkatapos ng mahabang taon ng pagtatrabaho. Ngunit, ang labis na pagupo o paghigilay lang po, mga kapatid, ay parang dahan-dahang nagpapabagal sa makina ng ating katawan kapag hindi natin ginagamit ang ating mga kalamnan. Unti-unti itong humihina, nawawalan ng lakas at lumiliit. Nagiging malata ang ating mga buto na nagpapataas ng panganib ng osteoporosis at pagkabali. Ang ating puso, na isang kalamnan din, ay nanghihina rin kapag hindi ito regularly ginagamit. Naaalala niyo po ba yung panahong bata pa tayo, hindi tayo mapakali at laging gumagalaw? Iyon po ang natural na estado ng ating katawan. Sa paglipas ng panahon, nagiging komportable tayo sa pagiging nakaupo, nakahiga, hanggang sa maging sanay na ang ating katawan na maging hindi aktibo. Ito po ang dahilan kung bakit minsan, kahit maliit na lakad lang ay hingal na tayo o kaya ay nahihirapan na tayong tumayo mula sa upuan. Ang kakulangan sa galaw ay hindi lang nakakaapekto sa ating pisikal na kalusugan. Malaki rin ang epekto nito sa ating kalooban. Kapag hindi tayo aktibo, bumababa ang ating enerhiya, nagiging mas madali tayong makaramdam ng lungkot o pagkabagot, at nagiging mas mataas ang panganib ng depresyon. Ang solusyon po dito ay hindi kailangan ng matinding pagpapawis o pagtakbo ng milya-milya. Ang mahalaga po ay ang pagiging consistent. Magsimula po tayo sa maliliit na hakbang. Sa halip na mag-elevator, subukan nating gumamit ng hagdan kung kaya pa. Imbes na umupo lang sa bus o jeep, bumaba po tayo ng isang kanto bago ang ating destinasyon para may mailakad tayo kahit kaunti. Kung nasa bahay lang po tayo, subukan nating maglakad-lakad sa bakuran, magdilig ng halaman, maglinis ng bahay o kaya'y maglakad sa loob ng bahay habang nanonood ng TV. Kahit 10 minutong light stretching sa umaga o sa gabi o ang paggawa ng mga simpleng ehersisyo habang nakaupo ay malaking tulong na po. May mga grupo po ng senior citizen sa atin na nagkakaisa para mag-morning exercise sa parke, katulad ng Tai Chi o Zumba. Kung may ganun po sa inyong lugar, subukan nating sumama, hindi lang po sa physical, makakatulong din po ito sa ating social life.
Ang importante po ay masira ang cycle ng pagiging inactive. Isipin po natin na ang bawat galaw ay parang pagpapakain sa ating katawan ng enerhiya at lakas. Hindi po kailangang biglaan, kundi unti-unti at tuloy-tuloy. Ang pangalawang nakatagong pagkakamali naman po ay ang pagkain ng labis na instant at kulang sa sustansya o ang tinatawag nating malnutrition from convenience food. Ito ay na sa modernong panahon, napakabilis na ng lahat. Napakaraming instant na pagkain na madaling ihanda at masarap sa panlasa. Yung tipong noodles, processed meats tulad ng tosino o longganisa, canned goods o kaya yung mga fast food, masarap po ang mga ito at nakakatipid ng oras. Pero hindi po alam ng marami na ang mga pagkain na ito ay puno ng asukal, asin, at preservatives. Ang labis na asukal sa katawan ay nagpapataas ng panganib ng diabetes, na siya namang nagiging sanhi ng maraming komplikasyon tulad ng problema sa puso, bato at mata. Ang sobrang asin naman po ay nagpapataas ng presyon ng dugo, na isang pangunahing dahilan ng stroke at atake sa puso. Samantala, ang kakulangan sa bitamina at mineral mula sa sariwang pagkain ay nagpapahina sa ating immune system, na nagpapahirap sa ating katawan na labanan ng sakit. Isipin po natin na ang ating katawan ay parang isang sasakyan. Hindi po natin bibigyan ang mamahaling sasakyan ng substandard na gasolina. Hindi po ba ganun din po ang ating katawan? Ang sustansya po ay ang ating gasolina. At kapag puro junk ang kinakain natin, unti-unti itong bumibigay. Ang solusyon po dito ay ang pagtuon ng pansin sa mga sariwa at natural na pagkain. Hindi po ibig sabihin ay bawal na tayong kumain ng mga paborito nating ulam. Ang kailangan lang po ay balanse at pagiging mapili. Mas piliin po natin ang mga gulay tulad ng malunggay, ampalaya, kangkong, o kaya'y talong, sariwang isda, manok, at karneng baboy o baka na hindi gaanong mataba. Kung kakain po tayo ng kanin, subukan nating magbawas ng konti, o kaya'y ihalo sa brown rice o adlay sa halip na soft drinks. Subukan nating uminom ng sariwang prutas na juice o tubig. Kung mahilig po tayo sa merienda, sa halip na chichirya, piliin po natin ang prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Ang pagluluto po sa bahay ay isang napakagandang paraan para makontrol natin ang mga sangkap na ating kinakain. Kahit simpleng gulay na may isda o manok, basta luto sa bahay ay mas malusog kaysa sa mga pagkain na binili sa labas na hindi natin alam kung anong sangkap ang ginamit. At ang ikatlong nakatagong pagkakamali naman po na ating tatalakayin sa bahaging ito ay ang pagpabaya sa tulog at pahinga o ang pagiging kulang sa quality sleep. Napakasarap maging busy, lalo na kapag marami pa tayong gustong gawin tulad ng panunood ng drama sa telebisyon, pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan o pagbabasa ng libro. Minsan, akala natin ayos lang na magpuyat paminsan-minsan, pero po, alam nyo ba na ang tulog ay parang pag-charge sa ating baterya? Kung hindi natin ito regularly at tama ang pag-charge, unti-unti itong manghihina kapag kulang po tayo sa tulog. Una sa lahat, naapektuhan ang ating isip, nagiging malilimutin tayo, nahihirapan mag-concentrate, at mas madali tayong mainis. Naapektuhan din nito ang ating immune system na nagpapahina sa ating kakayahang labanan ang sakit. Ang kakulangan sa tulog ay naiuugnay din sa pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng panganib ng diabetes at maging ang pagkakaroon ng depresyon. Sa Pilipinas, minsan ay nakasanayan na nating matulog ng hapon o manood ng TV hanggang hating gabi, pero hindi po pare-pareho ang kalidad ng lahat ng tulog. Ang pinakamahalaga po ay ang tulog sa gabi, kung saan nagpapahinga at nagre-regenerate ang ating katawan at isip. Para maiwasan po ang pagkakamaling ito, mahalaga po na magkaroon tayo ng regular na sleep schedule. Subukan po nating matulog at magising sa parehong oras araw-araw. Kahit weekend, iwasan po natin ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone, tablet o computer bago matulog dahil ang liwanag mula sa screen ay nakakasira sa ating sleep hormones. Lumikha po tayo ng isang sleep-friendly environment sa ating kwarto. Madilim, tahimik at malamig. Kung nahihirapan po tayong makatulog, subukan nating magbasa ng libro, makinig ng kalmadong musika o kaya'y magdasal. Maaari rin po tayong uminom ng maligamgam na gatas bago matulog kung may mga nakasanayan tayong gawi tulad ng pag-inom ng kape o tsaa sa gabi. Subukan po nating bawasan ito, lalo na 6 na oras bago ang ating oras ng pagtulog. Tandaan po natin, ang tulog ay hindi luho,
kundi isang pangangailangan para manatili tayong malusog at masigla. Hindi po kailangang matulog ng 8 oras ng tuloy-tuloy. Kahit 6 o 7 oras na may magandang kalidad ay malaking tulong na. Ang mahalaga po ay bigyan natin ng sapat na pahinga ang ating katawan at isip. Ngayon po, naibigay na natin ang unang 3 pagkakamali. Patrick! Ngayon naman po, ipagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol sa mga natitira pang nakatagong pagkakamali na kadalasang hindi natin napapansin. Pero malaki ang epekto sa ating haba at kalidad ng buhay. Ang ika-4 na pagkakamali po ay ang pagkabaon sa alalahanin at pag-iisa o ang tinatawag nating chronic stress and social isolation. Marami po sa atin, lalo na sa pagtanda, ay mas nagiging mapag-isa minsan dahil na rin sa pagkawala ng asawa, kaibigan o paglipat ng mga anak sa malayo. O kaya naman, kahit marami pa ring tao sa paligid, nararamdaman pa rin natin ang lungkot dahil sa dami ng iniisip tungkol sa kalusugan, sa pamilya, sa mga bayarin. Ang stress po ay hindi lang problema sa isip. Malaki ang epekto nito sa ating katawan. Kapag chronically stressed po tayo, tumataas ang ating presyon ng dugo, nahihirapan ang ating puso at humihina ang ating immune system. Nagiging mas madali tayong magkasakit at mas mahirap gumaling. Ang pag-iisa naman po o ang social isolation ay kasing delikado ng paninigarilyo sa epekto nito sa kalusugan kapag nakakaramdam po tayo ng kalungkutan at pagkakahiwalay. Tumataas ang panganib ng depression, dementia at mas maagang kamatayan. Sa ating kultura po na napakalapit sa pamilya at komunidad, masakit isipin na marami pa rin sa atin ang nakakaramdam ng pag-iisa. Minsan po, ang pakikipag-usap lang sa isang kaibigan o kapamilya ay malaking ginhawa na. Ang solusyon po dito ay ang aktibong paghahanap ng koneksyon at ang pag-aaral kung paano pamahalaan ang stress. Huwag po tayong matakot na lumabas ng bahay at makihalubilo. Sumali po tayo sa mga activities ng senior citizen sa ating barangay. O kaya'y maging miyembro ng mga grupo sa simbahan o komunidad na kung may pagkakataon po, bisitahin ang mga kamag-anak o kaibigan o kaya'y yayain silang uminom ng kape o magmeryenda. Kung malayo po ang mga mahal sa buhay, gamitin po ang teknolohiya tulad ng video call para makita at makausap sila. Maaari rin po tayong mag-volunteer sa mga gawain sa simbahan o sa komunidad. Ang pagbibigay ng tulong sa iba ay hindi lang nakakatulong sa kanila, kundi nakakaginhawa rin sa ating kalooban at nagbibigay ng layunin sa ating buhay. Para naman sa stress, subukan po nating mag-devote ng ilang minuto araw-araw para mag-relax. Maaari po tayong magbasa ng Biblia, magdasal, makinig ng kalmadong musika o kaya'y magnilay-nilay. Ang simpleng paglalakad sa parke habang dinaramdam ang hangin at nakikita ang kalikasan ay malaking tulong din. Huwag po nating soluhin ang ating mga problema. Mahalaga po ang makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang tao, maaaring kapamilya, kaibigan o profesional. Ang koneksyon po at ang kakayahang pamahalaan ng stress ay dalawa sa pinakamahalagang susi sa mahaba at masayang buhay. Ang ika-5 nakatagong pagkakamali naman po ay ang hindi pagbibigay pansin sa maliliit na karamdaman o ang tinatawag nating ignoring subtle symptoms. Marami po sa atin, lalo na kapag matanda na, ay may ugaling magtiis, yung tipong sumasakit ang tuhod pero sasabihin natin, normal lang yan, tanda ng pagtanda. O kaya'y may persistent na ubo pero ang iniisip natin, pwede na tong lagundi o luya. Ang problema po dito, ang mga maliliit na sintomas na ito ay maaaring senyalis na pala ng mas malaking problema na nagkukubli sa ating katawan. Ang pagbabaliwala sa mga sintomas na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa sakit na lumala ng hindi natin nalalaman, hanggang sa maging mahirap na itong gamutin. Halimbawa, ang simpleng pananakit ng ulo ay maaaring senyales ng mataas na presyon. Ang madalas na pagkahilo ay maaaring dahil sa problema sa puso o sa pandinig. Ang pagbabago sa pagdumi ay maaaring senyales ng digestive issues na kailangan ng atensyon. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong gumagamit ng mga traditional na gamot o home remedies. At okay lang po yan, pero mahalaga na hindi natin ito ipinagpapalit sa pagkonsulta sa doktor. Lalo na kung ang sintomas ay tumatagal o lumalala. Ang solusyon po rito ay ang pagiging proactive sa ating kalusugan. Mahalaga po ang regular na check-up, kahit po sa pinakamababang antas ng kalusugan, tulad ng pagkuha ng blood pressure,
blood sugar at cholesterol test. Kung may nararamdaman po tayong kakaiba o may sintomas na tumatagal, huwag po tayong mag-atubiling kumonsulta agad sa doktor. Mas mabuti po ang maaga itong malaman para maagapan. Isipin po natin na ang ating katawan ay parang isang bahay. Kung may butas sa bubong, hindi po natin hihintayin na gumuho ang buong bubong bago natin ayusin. Hindi po ba? Ganun din po sa ating kalusugan, ang bawat maliit na problema ay dapat nating bigyan ng pansin. Makinig po tayo sa ating katawan at ito po ay may sariling paraan para magbigay ng senyales. Huwag po nating balewalain ang mga ito. Ang pagiging maingat at responsable sa ating kalusugan ay isang uri ng pagmamahal sa sarili, na siyang pundasyon para sa mas mahaba at mas masarap na pamumuhay. At ang ika-6 na pagkakamali naman po na ating tatalakayin ay ang kakulangan sa bagong kaalaman at libangan o ang tinatawag nating lack of mental stimulation and purpose. Marami po sa atin sa pagtanda ay parang nagre-retire na rin ang isip. Akala natin, sapat na ang manood ng TV o kaya'y magkwentuhan lang ng mga nakaraan. Pero po, alam nyo ba na ang ating utak, tulad ng ating mga kalamnan, ay kailangan ding ehersisyuhin kapag hindi po natin ginagamit ang ating isip para matuto ng bago o mag-engage sa mga stimulating activities. Unti-unti itong humihina, nagiging mas madali tayong makalimot, nahihirapan tayong mag-isip ng malinaw, at tumataas ang panganib ng cognitive decline tulad ng dementia at Alzheimer's disease. Bukod dito, ang pagkakaroon ng layunin sa buhay kahit gaano pa kaliit ay napakahalaga para sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kapag wala tayong pinagkakaabalahan o wala tayong nararamdamang silbi, mas madali tayong malulumbay at mawawalan ng gana sa buhay. Ang solusyon po dito ay ang patuloy na pagkatuto at ang paghahanap ng mga bagay na nagbibigay ng kagalakan at layunin sa atin. Hindi po kailangang mag-enroll sa kolehiyo. Maaari po tayong magsimulang magbasa ng mga bagong libro, mag-solve ng crossword puzzles, sudoku, o maglaro ng chess o checkers nung subukan po nating matuto ng bagong hobby tulad ng pagtatanim, pagpipinta, pagluluto ng bagong recipe, o kaya'y pag-aaral ng isang simpleng musical instrument. Kung may pagkakataon po, sumali sa mga discussion group o book club sa inyong komunidad. Kung marunong po tayo sa teknolohiya, napakaraming libreng online courses na pwede nating pag-aralan, mula sa pagluluto hanggang sa pag-aaral ng simpleng English. Ang pagiging aktibo sa ating isip ay parang pagbibigay ng sariwang hangin sa ating utak. Nakakatulong din po ang paghahanap ng layunin. Maaaring ito ay ang pagiging lola o lolo na nagbabasa ng kwento sa apo, ang pagtulong sa mga nangangailangan sa inyong komunidad, o ang pagpapatuloy ng isang passion project na matagal nang nakabinbin. Ang pagpapanatili ng aktibong isip at ang pagkakaroon ng layunin ay magbibigay sa atin ng enerhiya, kagalakan, at mas mahabang buhay. Part 4. Ngayon po, tapos na nating suriin ang 6 na nakatagong pagkakamali na tahimik na nagpapapaikli ng ating buhay. Bago natin tapusin ang usapan, hayaan ninyo po akong ibahagi ang isa pang pagkakamali na madalas nating baliwalain dahil sa sobrang pagiging simple, pero may malaking impact sa ating kalusugan at haba ng buhay. Ito po ang kakulangan sa pag-inom ng tubig o ang chronic dehydration syndrome. Madalas po, kapag nakakaramdam tayo ng pagod, gutom o sakit ng ulo, ang unang naiisip natin ay kumain o uminom ng kape. Pero minsan, ang simpleng dahilan lang po pala ay ang kakulangan natin sa tubig. Ang tubig po ay ang buhay ng ating katawan. Nasa 60% ng ating katawan ay binubuo ng tubig at ginagamit ito sa halos lahat ng proseso sa loob, mula sa pagdadala ng nutrients sa ating mga cells, pag-alis ng toxins, pagpapanatili ng tamang temperatura ng katawan, hanggang sa pagpapagana ng ating utak at mga organ. Kapag kulang po tayo sa tubig, nagiging mabagal ang lahat ng proseso sa ating katawan, nagiging mas tuyo ang ating balat, nahihirapan ang ating kidneys sa pag-filter ng toxins, bumababa ang ating enerhiya, at nagiging mas madali tayong makaramdam ng pagkalito o pananakit ng ulo. Sa Pilipinas po na napakainit, mas mabilis tayong ma-dehydrate, pero madalas ay mas inuuna pa natin ang soft drinks, kape, o iba pang inumin na may asukal kaysa sa simpleng tubig. Ang mga inuming ito ay lalo pang nakakapag-dehydrate sa atin.
Para po maiwasan ang pagkakamaling ito, napakasimple lang uminom po tayo ng sapat na tubig sa buong araw. Hindi po kailangang uminom ng sabay-sabay ng 1 litro. Ang pinakamabisang paraan po ay ang pag-inom ng kaunti pero regular sa buong araw. Maglagay po tayo ng 1 pitsel ng tubig sa ating lamesa at uminom bawat oras kahit ilang sipsip lang ay kung lumalabas po tayo. Magdala tayo ng sariling bote ng tubig kung nalilimutan nating uminom. Subukan nating maglagay ng paalala sa telepono o maglagay ng sticky notes sa mga lugar na madalas nating makita. Maaari rin po nating pagandahin ang lasa ng tubig sa pamamagitan ng paglalagay ng hiwa ng pipino, lemon, mint, o iba pang prutas. Alalahanin po natin, ang pag-inom ng sapat na tubig ay isa sa pinakamura at pinakamabisang paraan para mapanatili ang ating kalusugan at sigla. Ngayon, muling balikan natin sa isang mas positibong pananaw ang mga pagkakamaling ating tinalakay at kung paano natin ito maiiwasan para sa isang mahaba at makabuluhang buhay sa halip na maging tahimik at sedentary. Tayo po ay maging aktibo at masigla. Hindi po kailangang magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng matulin. Ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy na paggalaw. Kahit simple lang paglalakad, pagdilig ng halaman, paglilinis ng bahay, bawat galaw po ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating katawan. Sa halip na puro instant at processed foods ang kainin, piliin po natin ang mas sariwa at natural na pagkain. Lagyan po natin ng mas maraming gulay at prutas ang ating hapagkainan. Masarap po ang mga ulam nating Pilipino. Kaya lutuin po natin ito sa mas malusog na paraan. At tamang dami, ang ating katawan po ay templo. At dapat nating alagaan ang ating kinakain sa halip na magpuyat at baliwalain ang tulog. Bigyan po natin ng prioridad ang sapat at dekalidad na pahinga. Magkaroon po tayo ng regular na oras ng pagtulog, lumikha ng isang payapang kwarto at iwasan ang mga nakakaantala sa tulog bago matulog. Ang tulog po ay ating repair and reset button. Sa halip na magkulong sa alalahanin at pag-iisa, hanapin po natin ang koneksyon at kagalakan sa ating kapwa, makipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan, sumali sa mga komunidad at humanap ng paraan para makatulong sa iba. Ang pagmamahal at koneksyon po ay nagpapasigla sa ating puso at isip sa halip na tiisin at baliwalain ang maliliit na karamdaman. Pakinggan po natin ang ating katawan at kumonsulta sa doktor. Ang maagang pag-alam at pag-agap ay susi para hindi lumala ang sakit. Mahalaga po ang pagiging proactive sa ating kalusugan. Sa halip na hayaang tumigas ang isip, panatilihin po nating aktibo at uhaw sa bagong kaalaman, magbasa, mag-aral ng bagong kasanayan, maglaro ng mind games at maghanap ng layunin na magbibigay ng kagalakan at silbi sa ating buhay. Ang pag-iisip po ay parang muscles din. Kailangan ehersisyuhin. At panghuli, sa halip na ma-dehydrate, uminom po tayo ng sapat na tubig. Simple man po. Pero napakalaki ng tulong nito sa bawat function ng ating katawan. Gawin po nating ugali ang pag-inom ng tubig sa buong maghapon. Mga kaibigan, ang mga nakatagong pagkakamaling ito ay hindi imposibleng iwasan. Hindi po ito nangangailangan ng malalaking pagbabago, kundi ng maliliit at tuloy-tuloy na hakbang na makakaapekto sa ating buhay sa pinakamagandang paraan. Ang layunin po natin ay hindi lang ang mabuhay ng matagal, kundi ang mabuhay ng masaya, masigla at makabuluhan. Naway nakakuha po kayo ng inspirasyon at praktikal na payo mula sa videong ito. Gusto ko po sanang marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. May mga simpleng gawi po ba kayo na nakatulong sa inyo na maging mas malusog at mas masigla sa inyong edad? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba at makakatulong po kayo sa iba na naghahanap din ng gabay. Kung nagustuhan po ninyo ang videong ito at naniniwala kayo na makakatulong ito sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay, pakipindot naman po ang like button. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe para patuloy kayong makatanggap ng mga ganitong klase ng content na makakatulong sa inyong kalusugan at kagalingan. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Tandaan po, ang edad ay numero lang at may kakayahan po tayong mamuhay ng ating pinakamagandang buhay. Sa bawat yugto, patuloy po tayong maging masigla, masaya at mapagmahal. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.